Sa mundo ng culinary, ang mushroom ay tinuturing na isa sa mga espesyal na sangkap sa paggawa ng iba't ibang putahe. Mayaman ito sa iba't ibang uri ng vitamins, minerals, at antioxidants. Ang ilang uri din ito tulad ng shiitake, reishi, at lion's mane ay ginagamit sa traditional medicine para mas mapagtibay ang immune system, ma-enhance ang memory, at iba pa. Ngunit kung mayroong mga masusustansyang uri nito, ay mayroon din namang mga nakakalason na maaaring magdulot ng seryosong panganib sa ating kalusugan at kung minsan pa ay kamatayan. Ako ang inyong Pinoy storyteller at ang kwentong inyong mapapakinggan ay isa sa pinaka-unique at puno ng kalaisipan. Ito ang kwento ng kaso ni Erin Patterson. Magandang araw. Ako nga pala si AR at kung mahilig ka sa mga kwentong kababalaghan at krimen, welcome ka sa channel na to. Inaanyayahan din kita mag-subscribe at i-click ang notification bell icon para updated ka sa mga video ko. Si Erin Patterson ay sinilang sa Korumbura, isang bayan sa Victoria, Australia noong 1975. Nakilala siya bilang isang matalinong babae, ngunit likas sa tahimik. At bagamat hindi tukoy ang kanyang eksaktong kurso, si Erin ay nagkaroon ng lisensya bilang isang air traffic controller. Kalaunan, pinili niyang magtrabaho bilang accountant at di naglaon ay naging kinatawan ng RSPCA sa Monash City Council. Noong early 2000s, nakilala ni Erin si Simon Patterson, isang civil engineer. Dahil sa parehong single ang dalawa, mabilis silang naging malapit sa isa't isa at di nagtagal ay naging magkasintahan na. Noong 2007, ang dalawa ay kinasal. Nagsimula silang bumuo ng pamilya at nagkaroon ng 2 anak. Sa una, tila perpekto ang lahat. Maginhawang pamumuhay, magandang careers, masayang pamilya, at bukas palad ding tinanggap si Erin ang kanyang mga in-laws na sina Don at Gail Patterson, na ayon pa sa kanya, ay tinuring siyang parang tunay na anak ng mga ito. Sa bawat okasyon, buo at magkakasama ang kanilang pamilya. Maging ang pinakasimpleng selebrasyon ay tinuturing nilang mahalaga. Ngunit sa paglipas ng panahon, lumitaw ang mga bitak sa pagsasama nila ni Simon. May mga tampuhan, hindi pagkakaintindihan, at kabi-kabilang alitan na unti-unting humantong sa kanilang paghiwalay noong 2015. Ang paghiwalay naman nilang ito ay tanging sa relasyon lamang at hindi sa papel. Sa makatuwid, hindi sila nag-divorce at nananatiling legal ang kanilang kasal. Gayunpaman, nananatiling maayos at hindi nagbago ang ugnayan ni Erin sa kanyang mga in-laws kahit nahiwalay na sila ni Simon. Magkakasama pa rin silang nagse-celebrate ng importanteng okasyon, maging sa pagsisimba. Kung minsan pagkatapos ng misa ay kinakausap naman siya ni Gail at ng ate nito na si Heather upang kamustahin ang lagay niya. Maayos din ang naging co-parenting arrangement ni Simon at Erin. Si Erin ang pangunahing tagapag-alaga ng kanilang mga anak tuwing weekdays, habang si Simon naman ang kasama ng mga bata tuwing weekends. Ganito ang naging arrangement ng dating mag-asawa sa loob ng ilang taon, mula noong sila'y maghiwalay noong 2015. Nakasuporta din kay Erin ang kanyang mga in-laws, lalo na nang malaman ng mga ito na may pinagdadaanan si Erin sa kanyang mental health. Ilan sa mga ito ay ang low self-esteem o mababang tingin sa kanyang sarili dahil sa kanyang physical look. Sa pagtagal ng panahon kasi, ay pansin niyang lalo nang lumobo ang kanyang katawan. At sa dami ng intindihin, ay nahihirapan na din siyang mag-exercise. Bukod dito, sinasabing matapos niyang ipagbuntis ang kanilang panganay, nagkaroon siya ng postnatal depression. Isang uri ng depression na nararanasan ng maraming ina pagkatapos nilang mga anak. Dahil dito, ay madalas kamustahin ng pamilya ni Simon si Erin upang masiguradong okay lang ito at marahil para malaman din na hindi humahadlang ang kanyang problema sa kanyang pagiging ina. Ngunit ang ganitong ayos ng kanilang relasyon ay hindi rin nagtagal. Noong 2022, makalipas ang ilang taon ng parehong sitwasyon, lumala ang hidwaan sa pagitan nila. Ayon pa sa kanilang anak, naging very negative ang ugnayan ng kanyang mga magulang. Si Simon ay inakusahan si Erin ng manipulation at pakikialam sa school matters ng mga bata. Si Erin naman ay naglabas ng sama ng loob ukol sa child support, kawalan ng karapatan sa pagdedesisyon sa buhay ng mga bata,
at pagbe-brainwash umano ni Simon sa kanilang mga anak upang siya ang lumabas na masama. May lumabas ding mga text messages at ilang testimonies mula sa mga kakilala nila na nagsasabing nagkaroon din ng alitan si Erin at ang dati niyang mga biyanan na sina Dawn at Gail. Bagamat hindi tiyak ang pinagmulan ng hidwaan, may mga teoryang maaaring ito ay konektado sa dati na nilang hindi pagkakaunawaan hinggil sa pagpapalaki ng mga bata at sa umano'y mga ugaling ipinupuna ng kanyang mga biyanan kay Erin na marahil ay may koneksyon sa mental health problems nito. Noong October 2022, sinasabing mas lalong lumala ang tampo ni Erin sa pamilya ni Simon matapos hindi ito maimbitahan sa isang lunch para sa 70th birthday ni Gail. Sa isang text message na natanggap ni Erin mula kay Simon noong October 15, 2022, tinanong siya nito kung pupunta ba siya sa birthday lunch ng ina nitong si Gail sa susunod na araw. Ikinagulat ito ni Erin dahil hindi man lang siya nasabihan tungkol sa okasyon. Agad niyang sinabi kay Simon na wala siyang kaalam-alam tungkol dito. Sagot naman ni Simon, inakala raw niya na inimbitahan ni si Erin ang kanyang ama, ngunit maaaring nalito ito kung kaya't hindi siya nasabihan. Ang sagot naman ni Erin ay may halong hinanakit. Sinabi niyang hindi siya sigurado kung paanong nagkamali ang ama nito na si Simon dahil para sa kanya, tila ang paanyaya ay huli na at hindi pa galing mismo sa mga magulang nito. Pakiramdam niya, tila ba hindi siya talaga inaasahang dumalo kaya't sinabi niyang baka hindi na lamang siya pumunta. Maya-maya pa, nag-text muli si Erin kay Simon at sinabing ang hinala niya ay nakalimutan talaga siyang imbitahan ng lahat at labis siyang nasaktan dahil dito. Sa reply naman ni Simon ay tila blunt lang ito. Sinabi niyang malaya si Erin na isipin kung ano ang nais niyang isipin. Ngunit idinagdag rin niya na ang naturang birthday lunch ay napakahalaga para sa kanyang ina. Ang hidwaan sa pagitan ni Erin at ina Simon ay mas lalo pang lumaki at lalong nagpalala nito ay ang usaping child support at communication issues na hindi na kagaya ng dati. Ngunit sa kabila ng lumalalang sigalot, sinubukan pa rin ni Erin na muling buuin ang nasirang relasyon sa pamilya ng dating asawa. Noong June 2023, siya mismo ang nag-imbita sa mga ito para sa isang lunch sa kanilang bahay sa Leogatha. Ito ay para sana mapag-usapan na maayos ang kanilang alitan, lalo na ang tungkol sa mga bata. Dumalo sina Simon, ang kanyang mga magulang na sina Dawn at Gail Patterson, pati na rin sina Heather, ang kapatid ni Gail, at ang asawa nitong si Ian Wilkinson. Sinasabing ang lunch ay naging maayos naman. Napag-usapan ng lahat ng mga dapat pag-usapan. Ngunit tila nananatiling mabigat ang tensyon sa pagitan nila. Dahil humupa man ang galit ng bawat isa, ay para bang malimig pa rin ang pakikitungo ng mga ito sa kanya. Sa kabila nito ay hindi pa rin tumigil si Erin. At muli, ay gusto niyang magkausap-usap silang lahat. Makalipas lamang ang ilang linggo, muli niyang inimbitahan ang mga ito para sa isang salo-salo na ginanap noong July 29, 2023. Sinasabing sa mga text messages na sinend ni Erin kina Dawn at sa iba pa, ay inamin nito na posibleng mayroon siyang ovarian cancer at kasalukuyan siyang nag-undergo ng investigations at mga tests para malaman kung mayroon siya nito. Dala na rin marahil ang pag-aalala. Sumang-ayon sina Dawn at Gail, pati na rin ang mag-asawa sina Heather at Ian na dumalo sa lunch invitation ni Erin. Sa screenshot na ito ay mababasa pa ang pagkamusta ng mag-asawa kay Erin patungkol sa kanyang medical tests. Ayon sa mismong message ni Erin, there's a bit to digest with everything that's come out of it all. Ang ibig sabihin ay, overwhelmed siya at hindi pa nagsisink in ang mga sinabi sa resulta. Pero dagdag niya ay ipapaliwanag na lamang daw niya pag nagkita-kita sila sa personal. Sa kabilang banda, si Simon naman ay nagsabi na hindi siya makakadalo. Sa screenshot nga na ito, ay mababasa ang palitan nila ng messages. Ayon kay Simon, hindi siya komportabling dumalo sa tanghalian kasama si Erin, pati na ang kanyang mga magulang at sina Heather at Ian. Bagamat tinanggihan niya ang imbitasyon, nag-alok siyang handa siyang makipag-usap tungkol sa kalusugan ni Erin at ang mga epekto nito sa ibang araw. Sinabi rin niyang bukas siyang pag-usapan ito sa telepono kung gugustuhin ni Erin. Samantala, nadismaya si Erin sa pagtanggi ni Simon. Inilahad niya na maraming oras ang inilaan niya sa paghahanda para sa lunch.
na naging nakakapagod, lalo na't may kinakaharap siyang personal na problema. Ayon sa kanya, gumastos pa siya ng malaki para sa mga sangkap ng beef wellingtons, lalo na ang beef eye fillet, dahil nais niyang maging espesyal ang tanghaliang iyon. Ipinaabot ni Erin na baka hindi na siya magkaroon muli ng pagkakataong maghanda ng ganitong salo-salo sa mga susunod na panahon. Kaya mahalaga raw sa kanya na naroroon ang lahat. May nais siyang pag-usapan sa pamilya, isang mahalagang usapan na matagal na niyang kinikimkim. Sa huli, umaasa si Erin na magbabago ang isip ni Simon. Sinabi niyang darating sina Dawn at Gail, pati na rin sina Heather at Ian, ng eksaktong 12:30 ng tanghali. At sa kabila ng pagtanggi ni Simon, hiniling pa rin niya sana ay makita niya ito roon. July 29, 2023, ang araw ng nasabing lunch, ngunit hindi pa rin sumipot si Simon. Sa kabila nito, natuloy pa rin ang nasabing salo-salo. Tahimik ang lahat na magsimula ang salo-salo at tanging si Erin lamang ang nagkukwento patungkol sa putahe na inihain niya. Pinagmalaki niya ang ginamit niya ang isang recipe na paborito niya at mas lalo pa raw niya itong pinaganda dahil nagdagdag siya ng ilang uri ng mushrooms para mas lumasa. Dahil gusto niyang maging special ito, ay inihain ni Erin ang niluto niyang beef wellington. Isang pinalamanan na tenderloin na nakabalot sa puff pastry na may toppings ng mushroom duxel o yung sauteed minced mushrooms na may halong iba pang herbs at spices. Habang kumakain ay nagsimula na silang mag-open ng mga topics tungkol sa kalusugan ni Erin at pag-aalaga sa mga anak nito. Binanggit din ni Erin na marahil ay ito na ang huling beses na makakapaghanda siya ng ganito dahil siya ay posibleng may cancer. Dagdag pa niya ay maaaring kailanganin niya ng tulong sa mga bata sakaling sumailalim siya sa gamutan at chemotherapy. Naintindihan naman ito ang mga bisita at sumang-ayon sa mga sinabi niya. Nang matapos ang kainan, nagpaalam na ang mga ito sa isa't isa. Dala ang bigat sa dibdib sa mga posibleng mangyari sa pamilya ni Erin sa hinaharap. Ngunit, lingid sa kanilang kaalaman, ay mauuna pa pala sila kaysa sa taong inakala nila may malubhang karamdaman. Dahil kinabukasan lamang, July 30, nagsimulang makaranas sa matinding sakit ng sikmura ang apat, maliban kay Erin. Lahat sila ay nakaranas ng matinding pagduduwal at sunod-sunod na pagdudumi, mga karaniwang sinyales ng matinding pagkalason. Agad isinugod sina Dawn at Gail sa Dandenong Hospital, habang sina Heather at Ian ay sinundo ni Simon para dalhin sa Korumburra Hospital, pagkatapos ay inilipat din sa Leongatha Hospital. Kinabukasan, July 31, napagpasyahang ilipat ang apat na biktima sa Austin Hospital sa Melbourne matapos makumpirma ng mga doktor na ang sanhi ng karamdaman nila ay dahil sa food poisoning at habang lumilipas ang oras, lalo pang lumalala ang kanilang kalagayan. Samantala, noong araw ding ito ay inihatid ni Erin ang kanyang mga anak sa paaralan. Pagkatapos ay nag-text siya kay Simon na siya ay ihatid nito sa ospital. Ngunit sinabihan siya ni Simon na pumunta na lamang siya ng mag-isa. Bandang alas 8 ng umaga, dumating si Erin sa Leongatha Hospital at agad siyang inilipat sa Monash Medical Center. Ngunit tumanggi siya na sumailalim sa mga tests at agad ding umalis. Samantala, 3 sa 4 na biktima na sina Dawn, Gail at Heather ay lalo pang lumala ang kondisyon sa kabila ng mga medical interventions. Sa kasamaang palad, makalipas lamang ang ilang araw nang lumabas ang mga sintomas ng pagkalason sa kanila. August 4, 2023, bandang alas 2 sa madaling araw, ay unang binawian ng buhay si Heather. Kasunod naman ito ay si Gail
na binawian din ng buhay bandang alas 5 ng hapon noong araw ding iyon. Hindi pa dito nagtapos dahil kinabukasan lamang ng gabi, August 5, si Dawn ay nag-flatline na din. Sa kabilang banda, si Ian Wilkinson ay himilang bahagyang nakaligtas sa nangyari. Subalit kinailangan pa rin niya mag-undergo sa liver transplant at matinding gamutan. Sinasabing nanatili siya sa ospital ng halos 7 linggo at nakalabas lamang noong September 2023. Sa dami at sunod-sunod na pangyayaring ito, marahil ay napapaisip ka rin, ano ang pagkaing naging sanhi ng matinding food poisoning sa 4 na biktima? At bakit tila hindi naapektuhan si Erin, gayong siya rin ay kumain ng parehong pagkain na inihanda niya? Dahil sa kahina-hinalang pagkamatay ng mga biktima, agad na nagsagawa ng investigasyon ng mga otoridad. Sa pagsisiyasat, nakakuha nila ang mga natirang pagkain mula sa basurahan, kabilang na ang tira-tirang beef Wellington. Isinailalim ito sa masusing pagsusuri sa laboratorio kung saan natuklasan ng mga forensic experts ang presensya ng isang laso na kung tawagin ay amatoxin. Ito ay matatagpuan sa isang mushroom na kung tawagin ay death cap o sa scientific name nito ay tinatawag na Amanita phalloides, na kilala bilang isa sa pinaka-nakakalaso na kabuti sa buong mundo. Meron itong characteristics tulad ng bilugang cap na nagiging flat kapag mature na at minsan ay kulay green, puti o di kaya light brown. Naglalaman ito ng lason na kung tawagin ay amatoxins na kayang sumira ng liver o kidney sa mga taong makaka-ingest o digest nito. Sa lakas ng lasong taglay ng death cap mushroom ay kaya nitong makapatay kahit kalahati lamang ang makonsume. Habang iniimbestigahan ang insidente ng pagkamatay ng 3 bisita ni Erin, nagsagawa ang pulisya ng masusing pagsisiyasat sa kanyang bahay, mga gamit, maging ang kanyang online activities. Noong August 5, nagsagawa ng search warrant ang mga pulis sa bahay ni Erin at hinilughog ng pulisya ang kanyang bahay sa Leongatha, kung saan naka-recover sila ng isang cellphone na ang SIM card ay nagsimulang gamitin lamang ni Erin noong July. Lumabas din sa kanilang investigasyon na mula pa noong February 2023 ay gumagamit na si Erin ng 2 cellphones sa hindi malamang dahilan. Ang isa nga dito ay ang na-recover nilang cellphone na tinawag nilang Phone B, habang ang isa na tinawag nilang Phone A ay hindi pa nare-recover at pinaniniwala ang patuloy na ginagamit ni Erin habang siya ay iniimbestigahan. Ang nakakagulat pa ay napansin ng mga pulis na tila ba nire-reset remotely ang na-recover nilang Phone B habang ito ay nasa posesyon ng mga otoridad. Sa pamamagitan kasi ng remote access ay magagawang kontrolin ng may-ari o kung sino mang may kakayahan ang isang device kahit hindi niya ito hawak. Para sa mga pulis, malinaw na sinasadyang burahin ang anumang impormasyon sa naturang cellphone na pwedeng magamit na ebidensya laban kay Erin. Bukod sa cellphone, natuklasan ng mga pulisya ang isa sa pinakamahalagang ebidensya, isang Sunbeam food dehydrator. Hindi ito nakuha sa loob ng bahay, kundi sa isang e-waste bin sa Kunwara Transfer Station, kung saan nakita sa CCTV na si Erin mismong nagtapon noong August 2, 2023, 2 araw bago tuluyang bawian ng buhay ang magkapatid na sina Gail at Heather. Ang parehong make and model ng dehydrator ay binili ni Erin noong April 28 sa isang appliance store sa Leongatha. Pinaghihinalaan ng mga otoridad na ito ang ginamit sa pagpapatuyo ng mga mushrooms, partikular na ng death cap mushrooms. Upang kumpirmahin ang uri ng mushroom, ginamitan ng DNA testing ang mga mushroom na natagpuan sa tirang pagkain at sa dehydrator. Mula rito, natukoy na ang species ay may mataas na pagkakatulad sa Amanita phalloides o ang death cap mushroom na siyang nagpatibay sa teoryang mushroom poisoning ang sanhi ng insidente. Dahil sa mga paunang ebidensya na nakolekta ng mga pulis, noong November 2, 2023, inaresto ng mga pulis si Erin at kinasuhan ng 3 counts of murder kung saan siya ay nag-plead ng not guilty. Ngunit tila taliwas ito sa investigasyon
dahil lumalabas na tila pinag-aralan talaga ni Erin ang tungkol sa pagdi-dehydrate ng mushrooms. Sinasabing sa isang Facebook group na may temang true crime, natuklasang nag-post din siya tungkol sa paraan ng paglalagay ng powdered mushroom sa pagkain upang hindi ito maging kapansin-pansin. Pinaniniwalaan ng mga investigador na patunay ito ng kanyang kaalaman at posibleng intensyon sa paggamit ng naturang sangkap sa mga pagkain na kanya lulutuin. Kasama din sa mga kahina-hinalang kilos ni Erin ang pagsisinungaling niya tungkol sa kanyang kalusugan upang makuha ang simpatsya ng pamilya ni Simon at masigurado ang kanilang pagpunta. Sinabi niya sa pamilya ni Simon na mayroon siyang appointment sa St. Vincent's Hospital noong June at sumailalim sa biopsy upang matukoy kung cancerous ang isang bukol sa kanyang siko. Ngunit ang ma-verify ito ng mga otoridad, mariin itong itinanggi ng St. Vincent's Hospital at sinabing wala silang anumang record na naging pasyente nila si Erin at maging ang record ng mga tests na sinabi niyang ginawa niya sa kanila ay wala rin. Hindi rin tugma ang kanyang pahayag na ang mga mushrooms ay binili niya sa isang Asian grocery sa Melbourne dahil ayon sa Department of Health, wala ni isang tindahan ang natukoy na nagbebenta ng mushrooms na sinasabi ni Erin. Sa halip, napag-alaman na sa mga araw bago ang nasabing lunch, nagpunta si Erin sa mga lugar kung saan ay may naitalang tumutubong death cap mushrooms gaya ng salok at outram. Sa korte, inintroduce ng prosecution ang website na kung tawagin ay iNaturalist. Isang website kung saan maaaring mag-upload ang publiko ng kanilang observation sa mga halaman, hayop at mushrooms bilang bahagi ng citizen science. Nabanggit ang dalawang mahalagang posts sa nasabing website na nagsabi kung saan nagkaroon ng sighting ng death cap mushroom sa mga lugar, lalo na sa Locke at Outram sa Victoria. Isa sa mga ito ay pinost ng expert na si Christine Mackenzie na siyang nakakita ng death cap mushroom sa Locke area noong April 18, 2023. Habang isa naman ay pinost ng kilalang expert na si Dr. Tom May noong May 13. In-upload niya ang complete details ng kanyang sightings, pati na ang mismong latitude at longitude geocode ng location nito. Kapwa inibitahan ng dalawang expert sa korte kung saan kinumpirma nila ang mga nasabing posts sa mga nasabing dates. Ang mga posts na ito ay naikonekta ng mga otoridad sa data na nakalat nila galing mismo sa hard drive ng computer ni Erin. Ayon sa mga data, nag-visit ang user sa iNaturalist website noong May 28, 2022. At ang mismong page na pinuntahan nito ay may title na Death Cap from Melbourne, Victoria, Australia on May 18, 2022. Bukod dito, ay isang tablet din na nakumpiska mula sa kanyang bahay ang ipinakita sa korte. Naglalaman ito ng ilang mga photos ng mga dilaw at dried na mushrooms na nasa food dehydrator, nakuha noong May 4, 2023. Kung pagbabasehan ng mga dates ng post sa iNaturalist tungkol sa death cap at kung kailan nag-visit sa website ang user, ay mayroon itong pagkakalayo. Ang post ay ito lamang 2023, habang ang footprint ng user sa website ay noon pang 2022. Ngunit, ang lalong nagpatibay ng teorya na mula pa noon ay nakasubaybay na si Erin sa website, lalo na sa mga sightings ng nasabing mushroom, ay nang ma-trace nila ang data sa phone B na na-recover ng mga pulis. Isa sa mga tumistigo sa korte ay ang telecommunication expert na si Matthew Sorrell. Ayon sa kanya, isang cellphone na nakaregister sa pangalan ni Erin ang na-trace nila noong May 22, 2023 ng umaga. Ito ay na-trace gamit ang signal connection habang nasa Locke sa loob ng 43 minutes. Makalipas ang ilang sandali pa, ay lumipat ang signal connection ng cellphone sa Outram sa loob ng 25 minutes. Ang parehong lugar ay ang mga nabanggit sa post ng experts na sina Mackenzie at Dr. May noong lamang April 18 at May 12. Habang patuloy ang investigasyon, isinagawa rin ng toxicology tests sa mga katawan ng mga biktima. Dito napatunayan na ang kanilang mga atay ay nasira dulot ng exposure sa amatoxin. Ang pattern ng pagkasira ng mga internal organs nila ay tumugma sa epekto ng lason mula sa death cap. Sa pinagsama-samang resulta ng forensic testing, toxicology, DNA analysis, at expert testimony,
Nakabuo sila ng isang konklusyon. Ang pagkaing inihanda ni Erin Patterson ay kumpirmado na may death cap mushroom bilang isa sa mga sangkap, na siyang naging sanhi ng trahedyang ikinasawi ng 3 tao at muntik nang ikamatay ang isa pa. Sa gitna ng matinding pag-aalala ng publiko at masusing pagdinig sa korte, unti-unting lumabas ang buong larawan sa likod ng trahedyang yumanig sa buong Australia. Sa kabila ng kanyang pag-iit na siya ay inosente, hindi ito pinaniwalaan ng korte. Matapos ang halos 1 taon ng investigasyon, paghahain ng ebidensya at testimonya ng mga eksperto, nito lamang July 7, 2025, si Erin Patterson ay opisyal na napatunayang guilty sa 3 kaso ng murder at 1 attempted murder. Isinaalang-alang ng jury ang dami ng ebidensyang nag-uugnay kay Erin sa pagkalason, mula sa presensya ng lason sa natirang beef Wellington na kanyang inihain, sa dehydrator na itinapon niya sa basurahan, hanggang sa mga online activities na nagpapakitang pinag-aralan niya ang tungkol sa death cap mushroom, maging ang kasinungalingan niya tungkol sa peking cancer diagnosis, at ang paggamit ng 2 cellphone ay tiningnan ng korte bilang bahagi ng kanyang sinadyang plano. Sa huli, hindi na nakalusot si Erin sa batas, bagamat patuloy niyang iginigiit ang kanyang kawalan ng intensyon at sinasabing aksidente ang lahat. Hindi ito tinanggap ng hukuman. Siya ay nakatakdang hatulan sa mga susunod na linggo at maaaring maharap sa habang buhay na pagkakakulong dahil sa bigat ng kanyang mga kasalanan. Ayon sa batas, mayroon siyang 28 days mula sa araw ng hatol upang maghain ng appeal. Ngunit para sa mga tao, lalo na sa pamilya ng mga nasawi, ano man ang mangyari, ang desisyon ng korte ay sapat na upang tuldukan ang napakasalimuot na kasong ito. Kung umabot ka hanggang sa dulo, maraming salamat sa pakikinig. Pwede kang mag-iwan ng comment at mga suggestion sa mga storya na gusto mong i-cover ko. Hanggang sa muli.